Mga kaibigan ko sa masulok ng daigdig ay binabati ko kayo ng magandang buhay. Halika kayo at gusto ko magkaroon ng kayo ng idea kung paano gumawa ng cheese mula sa fresh milk. At ito, inumpisahan ko na at ginawa ko to dahil para magkaroon ng bawat isa sa atin magkaroon ng idea kung paano mag-preserve ng food for the future. At alam natin na nagkakagulo na at hindi natin alam kung kailan nasasabog ang magsimula ang gera, ngunit mas maganda yung ika nga ay preparado tayo. Merong nabanggit sa Bible sa Matthew chapter 25 verse 3, chapter 25 1 to 13, na kung saan ay meron doon na binabanggit ang 10 virgin, 10 virgin, na kung saan ay ang kanilang master ay darating. At ito ay nirefer ko yung preparation na to doon sa chapter na yon, kung saan ay biglang dumating yung kanilang Lord. But hindi yung lima ay hindi prepared, yung lima ay prepared. Yun lang, binigyan ko lang kayo ng idea. At kung gusto nyong malaman yung chapter na yun, basahin nyo na lang sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Ang vlog na to ay nais kong magkaroon ng idea ang bawat kaibigan ko sa masulok ng daigdig, o especially sa mga kapwa ko Pilipino na medyo nag-aalangan na ngayon dyan sa Pilipinas. Mas maganda umpisahan nyo na mag-preserve ng food. At gaya na to ay ako ay nag-uumpisa ng gumawa ng kung paano gumawa ng cheese, na yung milk, yung fresh milk na tatagal lang sana ng isang buwan sa rep, ay kaya mong patagalin ng 5 years pag gagawin mo siyang cheese. Okay? Hindi lang yan. At sa susunod na vlog ko ay ako naman ay gagawa ng mga dehydration food at canning food at preparation for 5 years to 20 to 30 years. Di ba maganda 'yon? Kaya sana subaybayan niyo ako, at marami pa akong gagawing project sa bagay na ito upang ang bawat isa sa ating mga Pilipino ay magkaroon ng idea kung paano magkaroon ng idea na paano mag-prepare. Tandaan natin, marami kang pera, kung wala ka namang pagkain sa hapagkainan mo, ay baliwala rin ang pera mo. Kaya ang importante ay pagkain. Okay? At hanggang nakakaluwag tayo ay kailangan gumawa na tayo ng paraan upang hindi tayo magpanik gaya ng dito kung alam nyo lang, ang nangyari rito sa Amerika ay dumating ang pandemic at ang tao ay nag-chaos, nagkagulo-gulo, at naubos ang paninda ng mga grocery. At ganun din sa masulok ng daigdig ay nagkaroon ng panic buying. At nagawa ko ang nagagawin na, kaya na plano ko to, ang vlog na to, upang magkaroon kayo ng idea na habang tayo ay nakakaluwag ay umpisa na natin kung paano mag-prepare ng food. Okay? Makakakuha kayo ng mga idea yan sa YouTube kung paano mag-prepare ng food ng tatagal ng 20 to 30 years. Okay? Kaya sana ay wag nyong hayaan dumating yung punto na kayo ay magiging biktima ng taggutom. Okay? Kaya ito ngayon ay aking naisipan na gumawa ng vlog na ganito upang magkaroon bawat isa sa atin ng idea kung paano gumawa o paano mag-prepare ng food for the future. At kung inakala mong hindi para sa iyo ang
topic na to ay ibigay mo na rin doon sa mga anak mo, sa mga next generation, kasi ang next generation ay kailangan na magkaroon din sila ng idea, be prepared, gaya ng verse and chapter na ginamit ko, na dumating ang kanilang Lord ng biglaan, na hindi sila preparado, yung 5 at yung 5 ay preparado, kaya yung 5 ay sitting pretty at yung 5 ay nataranta at hindi alam kung paano kukuha sila ng langis na para gagamitin doon sa pagsalubong nila doon sa Lord nila. At yan ang dahilan kung bakit ako ay gumawa ng content nito, upang bigyan kayo ng babala. Sana ay wag mangyari, pero kung ito ay mangyari ay hindi pa huli ang lahat. Kailangan maghanda tayo, okay? Maghanda tayo at tandaan natin na ang Panginoon Jesucristo ay nangako na siya ay muling babalik. At ganyan din naman ang ginawa ni MacArthur. Sabi niya sa Pilipinas, I shall return. Pero ang Panginoon ay nangako sa atin na siya ay babalik. At babalik siya doon sa mga taong naniniwala sa Kanya. Okay? Kaya hiling ko lang sa mga kaibigan ko na nakagawi ang maging hindi masyadong walang belief, no? Kailangan i-practice nyo rin na kailangan paluwagin din natin ang ating kaisipan. Tingnan natin ang both side, kung valid ba o hindi. Kung hindi, so be it. Kung valid, bakit hindi mo gawin ng para sa iyo, para hindi ka magsisi bandang huli. Okay. Ayan, na hinahalo-halo ko yung milk na nilagay ko doon sa pan, at nilagyan ko siya ng isang kutsarang asin at 3 kutsarang suka. At makikita niyo diyan na namumuo na yung milk, no? At mamaya makikita niyo mamaya yan ay magiging solid na. At pag naging solid na siya, ayun, may long life na siya, no? Hindi katulad ng liquid, may expiration siya, no? Pwede siyang masira pag hindi na magamit. Pero pag ginawa mo siyang solid at ginawa mo siyang cheese at ilagay mo siya sa magandang lalagyan, pwede siyang tumagal ng 5 taon or 20 taon. Pwede mo siyang ilagay. Kaya maganda tong project ko na to, at sana ay i-share nyo para doon sa mga kaibigan natin na gustong makaalam, malaman din nila. Okay? At ayan na, nakita nyo na yung nagawa kong cheese. Okay? Hanggang dito na lang, at see you next vlogging. Thank you very much.